Natanggap na raw ng kampo ni Pastor Apollo Kibuloy ang sabina na pinadala ng Senado para magpakita siya sa Senate investigation. Yun lang, nung isang araw lamang sinabi ni Kibuloy na magtatago na raw siya dahil wala raw siyang tiwala na mabibigyan siya ng hustisya sa investigasyon. Ang sabina po ay isang kautusan para magpakita at tumestigo ang isang tao o kaya magbigay ng mga dokumento sa isang investigasyon o bista. Meron pong dalawang klaseng sabina. Una po yung sabina ad testificandum. Ito po yung sabina para magbigay ng pahayag ang isang testigo. At ang pangalawa, ang sabina duces tecum na nagutos na magdala ang testigo ng mga dokumento o mga libro o anumang ebidensyang hinihingi. Ang pagsuway sa isang valid na sabina ay maaring magresulta sa pag-cite in contempt. Maaring ng korte o ng anumang ahensya na may lehitimong kapangyarihan na maglabas ng isang sabina. Sino-sino mga ito? Andyan po yung mga korte, ang mga prosecutor, ang ombudsman at ang Kongreso at ang Senado. Pero kamakailan lamang, pati ang ilang opisyal ng Philippine National Police, binigyan na rin po ng kapangyarihan na mag-issue ng sabina. Sa ilalim ng Republic Act 10973 na pinirmahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong March 2019 or March 2018, binalik ang kapangyarihan na mag-issue ng sabina sa hepe ng PNP at sa hepe ng PNP CIDG. Ito raw ay para makakalap ng karagdagang ebidensya ang pulisya at mapatibay ang kanilang mga kaso. Ang NBI naman po, dati nang may subpoena powers. At ang hindi sumunod sa subpoena, maaaring makasuhan ng contempt. Ngayon, ang pangamba ng ilan, baka naman maabuso ang mga subpoena powers na ito. Halimbawa po, nung kasagsagan ng pandemya, biglang pinasabpina ng NBI ang ilang mga Pilipino dahil lamang critical sila sa COVID response ng gobyerno. Controversial po yun dahil bakit naman pati ang kritisismo sa social media ay pwede palang patawan ng sabpina. Sa huling desisyon ng Korte Suprema, naglabas ng mga patakaran ng Korte na gagabay dapat sa mga parusa sa pag-iwas sa mga sabpina. Yun lang, ang mga restriction na ito ay pinataw lamang sa Senado. Taong 2022, sinabi ng Korte Suprema na hindi maaari ang indefinite detention ng mga taong nakasite in contempt ng Senado dahil nga sa pag-iwas sa sabpina. Sa kaso ng aegis juris sa frat leader na si Arvin Balag, sinabi ng Korte na kailangang isa itong inquiry in aid of legislation lamang. Pangalawa, ang kapangyarihan ng kumulong ng testigo ay nagwawakas din pag natapos na po ang isang Senate investigation. At Nobyembre 2023 naman, inulit ito ng Korte Suprema. Inutos ng Korte na palayain ang mga formerly executives na si Lincoln Ong at Michael Yang na pinakulong ng Blue Ribbon Committee for testifying falsely and evasively. Ayon po yan sa komite. Ito ang mga limitasyon na pinataw ng Korte Suprema. Gaya ng naunang desisyon, ang pag-cite in contempt ng Senado ay para lamang in aid of legislation. Malinaw po yun. At hindi maaring mas magtagal kaysa sa mismong Senate inquiry. Kailangan din sundin ng maigi ang rules of procedure at kailangan irespeto ang karapatan ng mga testigo. Sa kaso po ng mga formerly executives, sinabi ng Korte na hindi nabigyan ng oportunidad ang mga opisyal ng formerly na makapagpaliwanag. At hindi raw sapat ang ebidensya para sabihin na sila ay evasive sa kanilang mga sagot. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.